Sa video na ito mga ka-dreamers, ibabahagi ko sa inyo kung paano mag-nursery ng bisol. Panoorin ninyo ang kabuuang video na ito nang may matutunan kayo sa pagsasaka. Una naming ginawa ni Mama ay siyempre inihanda natin yung lugar na paglalagakan natin ng ating similya, yung ating binhing bunga ng bisol. Pagkaraan ito mga ka-dreamers, ito na yung ating binhi, bunga ng bisol na inihanda natin during harvest time. Ito yung bunga ng bisol na inarsery natin. Ito naman yung gabi na pinagmulan nitong bunga ng bisol na ito mga ka-dreamers. Ina-nursery din po natin siya dahil sa mainam po ito siya na makapag-produce ng maraming binhi. Tulad nito, ayan, tumubo na po siya. Meron siyang 6 na puno ng panibagong bisol na ating ipupunla sa hinaharap. Bisol World, yung ating pangunahing proyekto sa taong ito. Kung magtatanong po kayo mga ka-dreamers kung bakit yung bunga ng bisol yung ating in-nursery, ito ay mainam na makapag-produce ng mas maraming bunga sa hinaharap. Bukod sa riyan, mas madali po siyang tumubo. Halimbawa ito, yung ating inihandang bunga, yan. Kung mapapansin ninyo, sumibol na po siya. At meron po siyang gabi. Ito na. Yung bunga ng bisol ay magiging gabi po siya sa hinaharap na kakapitan ng mga bunga ng bisol sa hinaharap. Yan. Ganun ka ganda yung pagpunla ng bisol. Bisol farming, yung pangunahing layunin natin dito sa hinaharap. Target natin na makapagpunla tayo ng 2 hektarya sa hinaharap. Kaya sisimulan na natin nang makita ninyo kung paano natin isisimilya yung ating bisol. Nursery nursery po tawag nun sa Ingles. Sa Cebuano terminology ay similya. Magsisimilya po tayo ng bisol. Tara, let's go! After 2 months, ito na yung ating bisol nursery mga ka-dreamers. Stable na po siya for replanting. Ayan. Kung makikita ninyo, ang ganda ng ating binhi na mula doon sa bunga ng bisol na ating inilatag dito mga ka-dreamers. Ang nakakaganda dito mga ka-dreamers ay buo yung kanyang gabi, which is nagmumula rin sa gabi ng bisol. Dito rin magkakaroon ng mas maraming bunga sa hinaharap kapag nasa estado na sila ng kanilang pagbubunga. Ayan. Ang ganda. So, ito yung experiment na ginagawa natin para sana magkaroon tayo ng masaganang ani ng bisol sa hinaharap. Sa ibang paraan, di rin natin sinayang yung pinakapunong gabi ng bisol. Sa katunayan, ito, pinagpira-piraso natin, saka natin inilatag dito sa malamig na area. At ito siya ngayon. Mapapakinabangan din natin sa hinaharap kapag kinulang tayo ng binhi. Ayan mga ka-dreamers, kung nagustuhan ninyo yung aking video tungkol sa bisol nursery ay huwag nyo pong kaligtaang mag-subscribe, follow at kalimbangin na rin yung notification bell nang magiging updated po kayo sa aking mga videos. Sa ngayon ay tungkol sa local farmers in reality scene. Yan mga ka-dreamers. Pero sa hinaharap, dadako tayo sa ating main content tungkol sa aking mga pangitayng panaginip ayon sa Biblia. Yung mga tanda at kababalaghan bago ang dakilang araw ng Panginoong Hesukristo. Yun yung itinala ko sa Metro Manila sa loob ng mahigit 10 taon bago tayo tumulak dito uli sa Mindanao para sana pinapangarap natin na magtayo ng mini studio saka natin siya i-produce. So ngayon, dito muna tayo sa
farming program. May awa ang Diyos, sakali na pala rin tayo, may sakatuparan nating maitayo yung ating mini-studio na pinapangarap nang magtuloy-tuloy na. At may bahagi ko na sa pangkalahatan yung ating pangitaing panaginip ayon sa Biblia. Yun yung itinala natin sa Metro Manila mahigit 10 taon bago tayo tumulak umuwi dito sa Mindanao, para sana yung pangarap natin hindi lamang dun sa journal, kundi ibablog na natin kung ano ba yung nasaksi natin sa ating pangitaing panaginip during that time. Yun yung ibabahagi ko sa inyo, storytelling. At the same time ay magkaroon tayo ng animation. Yun yung pangarap natin, para mas maganda at maunawaan din ninyo kung ano talaga yung pakay ng mga panaginip na iyon, na talagang nakakamangha, nakakagulat, nakakatakot kung minsan. Pero hindi tayo dapat matakot. Sa halip, maghanda tayo sa pagdating ng tamang panahon. The end of times, yun yung araw na talagang wakas ng panahon na. The end of times, wakas ng panahon. Medyo ako man sa part ko talagang minsan kino-question ko rin, bakit nga ba ang tagal? Pero siguro yun yung plano ng Diyos. Dito muna tayo para hindi tayo madistress. Ika nga, makapaghanda tayo ng maayos bago ang dakilang araw ng Panginoong Hesukristo. At ito, sa pagsasaka muna tayo. Kaya tulungan nyo ako. Subscribe, follow at notification bell. Kalimbangin, share nyo natin yung video. Yan. Mag-comment din kayo. Kaya kung baguhan ka pa sa aking YouTube channel, Dreams Visions TV, maaari nyo po akong tulungan sa pamamagitan ng inyong pag-follow at pag-subscribe. At sa hinaharap sa aking mga pangitaing panaginip ayon sa Biblia, mga tanda at kababalaghan bago ang dakilang araw ng Panginoong Hesukristo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig at pag-subscribe. Papuri sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless! Ayan pa mga ka-dreamers, nalinis na, nakahanda na para sa ating bisol replanting mula doon sa ating nursery. Thank you Lord. God bless po sa ating lahat. Yan yung aming munting kubo-kubo, headquarters ng mga magsasaka. Praise God.